Hello, good morning or good day. Okay, so sa lahat ng mga magulang o mga tagapangalaga, okay, ilang araw na lang, pasukan na naman. So ilang tulog na lang, okay, magsisimula na naman tayong maghatid ng ating mga mahal na anak sa paaralan. Okay, narito yung mga ilang tips para maihanda po natin ang ating mga anak para sa nalalapit na pasukan. Okay, number 1. Meron na ba silang mga gamit? Nakabili na po ba tayo ng mga gamit nila? So, ano yung mga dapat nating i-consider sa pagbili ng mga gamit nila? Okay, so number 1 is, sikapin po natin na bumili ng mga simpleng gamit. Yung mga alam natin na pwede lang nilang gamitin sa paaralan. Okay. So, wag muna tayong bumili ng mga ang dami-dami o kung ano-anong mga gamit. So, hintayin natin yung orientation or yung first day of class na, di ba, nagbibigay naman yung mga teachers ng mga listahan o kaya sasabihin nila during your orientation. So, yun po yung bibilhin ulit natin. But for this time, yung una, yung number 1 na pangangailangan muna nila, ang ating bibilhin, of course, meron ba silang payong? Meron ba silang bag? Meron ba silang mga notebook? May papel, lapis, at saka ballpen. Okay? For the kinder naman, may color ba sila? May gunting. Okay, yung sa gunting naman, tingnan natin na hindi yung pointed ang bibilhin natin. Okay? Kasi hindi yun okay na gamitin natin. So, the rest, sasabihin ng teacher yan kung ano pa yung mga ibang kailangan. Okay, basta ang importante is meron silang mga gamit sa unang araw or sa first week ng pasukan. Okay? Then, pag sinabing uniform, marami sa atin ayaw mag-uniform ang kanilang mga anak. But for me, mas gusto ko na naka-uniform ang ating mga anak para at least makikita mo na estudyante yung anak mo. Diba? Then, para sa akin, mas less gastos po ang naka-uniform ang isang bata. Although hindi po mandatory na magsusuot sila ng uniform. Nasa sa inyo, mga mahal kong magulang, kung pasusuotin ninyo ng uniform ang inyong anak. Pero pag titignan kasi natin, pag hindi naka-uniform yung bata, araw-araw, iba't ibang damit ang gusto niyang isusuot. Diba? Araw-araw nagpapalit yan. Then, pagdating ng Sabado, undo yung labahan. Diba? Ang dami mong lalabhan. Not like pag naka-uniform po siya, okay, kahit sabihin natin bumili ka ng 2 set, pagpalitin niya yon, labhan mo lang, okay? Yun lang. Next is, pangalawa, yung routine ng mga bata. Okay, alam ko yan kasi meron din akong anak. For the past months, natutulog sila late na. Nagigising sila late na. So, it's about time na umpisahan natin na sabihin sa ating mga anak na matulog ng maaga, bawas-bawasan na yung paglalaro ng ML, diba? Matulog sila ng maaga, gumising na rin ng maaga para ma-adapt ng kanilang mga katawan. Hindi po sa oras or sa pasukan na mismo or sa June 16 mo sila gigisingin ng maaga. Or sa gabi ng June 15, saka mo sila patutulugin ng maaga. Diba? So, although alam natin na pag unang araw ng pasukan, excited ang mga bata. Mas maaga pa silang dumating kaysa kanilang mga teachers. Diba? Pero para ma-adapt ng kanilang katawan, yun po. Gisingin natin sila ng maaga. Then, pangatlo na dapat nating i-consider is, ni-review po ba natin sila? Hindi ko sinasabing dalhin natin sila sa tutoring, any na mag-tutor sa kanila, pero yung pagre-review kahit quick lang. Ano yung dapat nilang i-review? Magbasa. Review yung reading nila. They can use their notebooks, previous grade. Magbasa,
magsulat. Ano pa? Number 1, yung mathematics nila. Alam ba nila? Halimbawa, yung grades 4 to, let's say, grades 1 hanggang grade 6 and the other grades, do they know their 4 basic operations? For grade 1, ilang operation lang yan. I-review lang natin, basic. Okay, paano mag-add, paano mag-subtract, mag-multiply, mag-divide, yun po. Pagbabasa at pagsusulat, at saka pagbibilang. So, i-review natin sila. Okay. Anong gagamitin na reviewer? Pwede yung previous notebook po nila. Inuulit ko, wag po natin. Hindi po kailangan na dalhin nila sa review center. Dalhin mo sila sa isang tutor. Diba? Pwedeng ikaw na mismo. Or kung meron si ate, meron si kuya, iyon po ang pwede natin gawin. Okay, marami pa pong tips na dapat nating i-consider, but for now, ito lang muna. So, inuulit ko, ito po ay aking sariling opinion. Okay, nasa sa inyo po pag susundin po ninyo. Yan lang. Magandang araw. Okay, let's have our coffee.